ka-Vokchat! Recently ay may MCST community na nag-celebrate ng kanilang 25th anniversary. Sila naman ang ating kakamustahin at bibisitahin ngayong episode na ito. Welcome sa Season 2, Episode 3 ng My Vocation is Love, #ang aking awitay pag-ibig. Excited na ba kayong malaman kung sinong community ang i-feature natin for this episode? Mula dito sa Pinas, lilipad naman tayo sa Africa. Tara, silipin natin ang buhay komunidad ng Nigeria community. Hello mga ka-Vokchat! Welcome to the MCST community in Abuja, Nigeria! O mga sisters, tayo na. Kung gusto natin mag-usap, doon na tayo sa loob. Okay, tayo na. Join. Hi. Hi. Okay. Tayo Let's na! go. Tayo Tara. na. Naalala ko nung Saturday, August 24, ang daming tao dito. Kasi Silver Jubilee ng aming community dito sa Nigeria. Anyway, inaantay na ako ng dalawa doon sa room na pagkukwentuhan namin. Kaya, see you later! Ito ang kagandahan ng community life. Kasi, noong August 24, ay talagang super ang preparation namin para sa Silver Jubilee. At dahil community kami, we are united. And that is the beauty of the community life. Being in a community is being one. At dahil iisa, nagkakaisa kaming lahat, na-celebrate namin ang aming Silver Jubilee ng matiwasay, maayos, at talagang masaya. Di ba, sisters? Yes. Ina. Totoong napakasaya po kasi ang dami ng bisita. Mayroon kami limang pali, mga religious and sa St. Louis. So, ganun na lang yung saya namin na naramdaman kasi yung suporta ng mga tao sa amin. Sila na mismo yung nagbuko sa amin. Sister, ano kailangan nyo? Sister, ano pang ganito nyo? So, nakakatuwang pakinggan yung mga tao nakaisa din sa amin pagdirikot. At masaya din sila para sa amin. Diba, Ted? Yes. Isa sa mga highlight po naman sa ko dito is yung pagpunta nila Mother Elsa, Sister Valencia, saka Sister Praxedes galing po sa Philippines na isa pong patunay na yung gaano kahalaga itong pagtitipon natin sa dito sa Grabe pinagdaan natin bago makarating. Sabi nga natin, maraming challenges ang community life. Lalo na kung minsan may hindi pagkakaintindihan. Pero, yung hindi pagkakaintindihan sa community life ay masasabi natin na pag nagkakaroon ng solusyon. Dahil every time na magdadasal tayo, kami, ay nawawala yung disunity ng community. lahat po ay napagtatagumpayan sa pananalamin. So, at the end of the day po, parang hindi natatapos yung gabi na may sakit sa loob, malungkot, dahil nagtitipon-tipon po kami simula sa umaga hanggang sa pagkatapos ng araw sa pananalamin. So, ito talaga yung pinaka-nagbubuklod sa Binding force. Tsaka yung pag-uunawaan ng bawat isa. Siyempre minsan may nararamdaman, masakit yung ganito, mamamahinga muna siya. So, sige sister, mamahinga po kayo. Tuloy lang kami na kung sino yung pwede magtrabaho. So, ano yung pag-uunawaan at pagtulong sa bawat isa. Totoo. Pag hindi nagagawa ng isang ang kanyang trabaho, dahil yung nga, sabi nga ni sister, merong nararamdaman, ay talagang nagtutulungan. Kumbaga sa isang community, hindi mo sasabihin na, hindi ko naman yung assignment, bakit ko gagawin? Pero hindi. Ang ganda ng community kasi yung hindi
hindi ko kayang gawin, nagagawa ni sister kasi may sakit ako. O kaya hindi ko kaya, o kaya sobra na akong busy. O si Sister Ferdeline din, ganon. Pag meron siyang hindi magawa sa chapel kasi siya ang in charge ng siya ang sakristana, andyan si Sister Shane na laging tumutulong sa kanya. Saka yung humility na bawat isa na sabihin sa kasama na sa mga pangalan ko, pwede pakagawa mo dito. Yeah. Bukas naman sa loob ng sinasabihan ng madre na okay siya, gagawin niya. So, salamat sa Diyos kasi nandun yung pagtanggap niya na kaya niyang tanggapin yung tungkulin na pinapakasuyo sa kanya. So, nagpapasalamat po ako sa napaka-matulungan na aking kasama Sir Shane sa chapel. Lahat po kami, Sir Mare. Marilu, pag na-date po ako sa ganito, to the rescue, Sir Mare. Lahat po kami ay may availability para sa isa't isa. Yung willingness kong tumulong. Importante po yun sa community. Kasi gusto mo nga tumulong, pero kung hindi ka naman willing, baliwala yun. Pero sa amin, nararamdaman ko na talagang willing tumulong ang bawat isa. Na sa aking panalangin, na sana yun ang magtuloy-tuloy sa aming community as we spend our mission here in Nigeria na milya-milya ang layo sa Pilipinas. Naalala ko nga po, sabi ni Saint Catherine of Siena, if you want to be saint, you live in a community. Totoo po yun. Kasi maraming challenges sa community. May pagkakataon na ikaw ay madidismaya sa community, ikaw ay magkakaroon ng problema. But, sabi nga ni Saint Catherine of Siena, if you want to be saint, you live in a community. Dahil itong community na ito, na kung saan ka nakatira, saan ka gumigising, natutulog, ay siya ang magpapabanal sa bawat isa sa atin. Diba, sisters? Well, kung ano man ang nagpapanatili sa amin sa community, para sa akin, of course, ang binding force namin is prayer. Ang second ay ang bawat isa. Ang bawat isang tumutulong sa akin para manatili sa community. Yun po. Yes, totoo yun. Yung una-una siyempre prayer kasi mag-start sa umaga kami, then continue na Magdamay mga duties. Then sa gabi, prayer din. So, yung presence ng bawat isa tumutulong para manatili kami. Lalo na napakalayo ng lugar namin, so wala kami ibang pupuntahan. Kundi dito lang kami mag-i-stay sa Pilipinas. Agree po ko sa inyo, sisters. Number 1 talaga yung prayer, tapos yung bawat isa sa atin, yung presence ng bawat isa, at siguro po dagdag ko na lang po is yung mission po. Yung mission po dahil kaya po pinadala dito para sa isang mission, para po sa simbahan at para sa mga tao. So yun po yung nagbubuklod sa amin dito. Dahil yung mga gawain po namin ay hindi lang para sa amin, hindi lang para sa kongregasyon, kundi para sa simbahan. Yes. O sige, thank you sister sa ating mga sharing. So, ngayon po, iimbitahan namin kayo sa isang parte ng Apostolic Nunciature. Ang tawag po namin dito ay Inner Courtyard. Tayo na po. Ito po ang Our Lady of Europa. Nandito po siya sa gitna ng building na Apostolic Nunciature na ang tawag namin ay Inner Courtyard. So, sa pagtatapos po ng aming pagkukwentuhan at pagbabahagi sa inyo, inaanyayahan po namin kayong magdasal kay Our Lady of Europa. Father, Son, and Holy Spirit, Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Our Lady of Europa, pray for us. Father, Son, and Spirit.
kabokchan, sabi nga ni St. Catherine of Siena, if you want to be saved, you come in the community, you live in the community. Kaya inaanyayahan po namin yung mga dalaga dyan na nag-iisip, nagkakaroon ng agam-agam kung sila ay gustong pumasok sa konbento o nagkakaroon ng question. Huwag na kayo mag-question. Tara na po, pumasok na po kayo Invited kayo dito sa amin. sa Nigeria. I-click nyo lang po, mag-like po kayo sa aming page, MCST Tayabas, MCST Vocation. Feel free to message po and our sisters will reply to your inquiries. Okay, thank you mga kabokchan. Bye-bye!